Panginoon, maraming salamat po sa pagpili sa akin. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 10, verses 1 to 7, and I read it for you. Then Jesus summoned his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits to cast them out and to cure every disease and every sickness. These are the names of the 12 apostles. First, Simon, also known as Peter, and his brother Andrew, James, son of Zebedee, and his brother John, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew the tax collector, James, son of Alphaeus and Thaddeus, Simon the Cananean, and Judas Iscariot, the one who betrayed him. These 12 Jesus sent out with the following instructions: Go nowhere among the Gentiles and enter no town of the Samaritans, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. As you go, proclaim the good news. The kingdom of heaven has come near. Kapag po tayo ay pipili ng mga tao para sa isang mahalagang gawain, madalas po tinitingnan natin ang pinakamagaling. Sa trabaho po hinahanap ang may pinakamagandang resume. Sa paaralan, ang mga pinakamataas na marka. Sa palakasan, ang pinakamalakas at pinakamabilis. Sa ating pananaw, ang karapat-dapat ay ang mga talentado, may karanasan at halos walang kapintasan. Gusto natin ang best candidate. Ngunit iba ang paraan ng Diyos sa pagpili. Sa Ebanghelyo, pinili ni Jesus ang 12 apostol at isinugo sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos. Kung susuriin natin ang kanilang buhay, hindi sila perpekto. May mga ordinaryong mangingisda, isang maniningil ng buwis na kinamumuhian ng marami, mga taong may iba't ibang ugali at kahinaan. Isa sa kanila ay si Pedro na 3 beses magkakaila kay Jesus. At naroon din si Judas na magkakanulo sa kanya. Kung tao lamang ang pipili, marahil marami sa kanila ang hindi papasa. Ngunit nakita ni Jesus ang hindi nakikita ng iba. Hindi siya tumingin lamang sa kanilang kahinaan. Nakita niya ang kanilang potensyal. Hindi niya pinili ang mga taong perpekto. Pinili niya ang mga taong handang magtiwala at magpaturo. Sapagkat ang lakas ng misyon ay hindi nakasalalay sa galing ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa Kanya. Ganito rin ang ginagawa ng Diyos sa atin. Madalas sinasabi natin, Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Marami akong pagkukulang. Hindi ako magaling magsalita. Hindi ako banal. Ngunit ang Diyos ay hindi naghihintay na maging perpekto tayo bago niya tayo tawagin. Tinatawag niya tayo ngayon kasama ang ating mga kahinaan at siya mismo ang huhubog at magpapalakas sa atin. Hindi hadlang ang ating nakaraan, hindi hadlang ang ating mga pagkakamali. Ang tunay na hadlang ay kapag tumanggi tayong magtiwala sa Kanya. Ang Diyos ay dalubhasa sa paggamit ng mga ordinaryong tao upang makagawa ng mga pambihirang bagay. Ang mahalaga ay bukas ang ating puso at handa tayong sumunod sa Kanya. Hindi pinipili ng Diyos ang mga perpekto. Ginagawa niya tayong mabunga ang mga taong tumutugon sa Kanyang tawag. Kapag ang Diyos ang pumili sa iyo, hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lamang maging tapat. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa iyong pagtawag sa amin sa kabila ng aming mga kahinaan. Turuan mo kaming magtiwala sa iyong plano at maging tapat sa misyong ipinagkakatiwala mo sa amin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.